Sa wakas, nakalaya na rin ako. 5 taon din ang inubos ko sa impyernong yun. Dahil lamang sa isang maling pagkakasangkot ko sa krimen na hindi naman talaga akong gumawa. Hindi ko maubos maisip na sa murang edad kong 20 anyos, ako'y makukulong na. Ang hirap. At ngayon sa aking paglaya, parang wala na rin akong pupuntahan. Tinalikuran nila akong lahat, aking pamilya at mga kaibigan. Isinumpa kong hindi na ako babalik sa loob. Alam kong may pagkakamali rin ako at ang mga iyon ay pinagsisisihan ko na. Pero saan kaya hantong ang naisin kong pagbabagong buhay? Sinubukan ko ang lahat pero walang nangyari. Hanggang sa sinubukan kong mga lakal. Minsan, nasaksihan kong isang babaeng biktima ng snatching. Binibigyan niya ako ng pabuya pero hindi ko ito tinanggap. Ewan ko kung ba't hindi ko tinanggap. Nagmamagandang loob lang naman ako eh. Hindi naman ako humingi ng bayad. Ang ilang araw at sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik ang babaeng ito. Inalok niya ako ng trabaho sa factory kung saan siya pala ang nagmamay-ari. Natuwa ako, nagalak. Di ko akalain na sa oras na halos gusto ko nang sumuko, may bagong pag-asa palang darating sa aking buhay. Parang tubig na tila dumaloy sa isang tigang na lupa. Sa wakas, naibsan ng aking uhaw. Alam nyo, nung isang buwan lang, kinapos ng tubig ang Metro Manila. Talagang lahat ng tao naghahanap ng tubig at doon natin nakita na napaka-precious ng tubig. Napakahalaga ng tubig. Alam ba ninyo na yung brain natin, 73% ng tubig at yung ating lungs, alam ba ninyo, 80% na tubig. Kaya ganun ka-importante ang tubig at ganun kamahal. Binebenta na ang tubig yan. Ano pa ba naman ang hindi nabibili ngayon? Lahat nabibili na. Kaya nga yun ang tanong natin no? Ano pa ba ang kinauuhawan ng tao ngayon? Ano pa ba ang gusto niya? No? Tubig nabibili, lahat ng bagay nabibili, magsikap ka lang, may pera ka lang, you can have everything. So ano pa ang kinauuhawan ng tao? Yan ang sasagutin ng ating susunod na tagapagsalita, walang iba kundi si Reverend Father Francis Gustilo. Siya po ay pare ng Society of Don Bosco. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isang isopo at idiniit sa kanyang bibig.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Dumating na po tayo sa ikalimang huling salita ni Jesucristo. Kagaya po ng ikatlong salita, ito'y galing din sa Ebanghelyo ni San Juan. So masasabi po natin na itong ikalima, meron dapat parang kwadro na makukuha natin sa Ebanghelyo. Ikaapat na Ebanghelyo na tinatawag natin ay Ebanghelyo ni San Juan. Anong kwadrong ito? Una sa lahat, may isang okasyon, ikaapat na kabanata, na si Kristo'y lumapit sa isang babae na nais kumuha ng tubig sa isang malalim na balon. At sabi niya, maari pang bigyan mo ako ng tubig. Nagtaka ang babae sapagkat Hudyo si Jesus, Samaritana siya. Eh yung dalawang parang races na yon ay magkabanggaan, magkaaway. Ang tingin daw ng mga Hudyo sa mga gamit, maging sa banga ng mga Samaritano, ay hindi malinis. Paano siyang hihingi ng tubig at iinom mula sa kanyang kopa? Ngunit, sabi ni Jesus, kung alam mo lang sino humihiling sa iyo ng tubig, siya pa mismo magbibigay sa iyo ng tubig na galing sa bukal, na hindi ito nawawala na. Nung sinabi ng babae, gusto ko yung tubig na yan, sinabi ni Jesus, kailangan mong maniwala sa akin. Kailangan mong tanggapin ako ng katotohanan. Dahil dito, pinahanap niya yung asawa. At sabi ng babae, wala naman po ako asawa eh. Sabi ni Jesus, alam ko wala kang asawa, nakalima ka na. Yung pang-anim ngayon, kinakasama mo lang. Nagsasabi ka ng katotohanan. Pero ang gusto ng Ama ay maging totoo ka para sa gayon ay makuha mo ang isang tubig na malinis at hindi na nawawala. Dahil dito sa ikapitong kabanata, si Jesus na mismo ang nagsabi, ang nais ng mga taong uminom sa kanilang pagkauhaw ay lumapit na lang sa akin. Ako magbibigay. Huwag na kayong pumunta uli sa mga balon-balon na yan. Ako ang nagbibigay buhay sa tubig na ito. Dahil dito, makikita natin na kung si Jesus ang nagbibigay ng tubig na ito, paano niya masasabing ako'y nauuhaw? Eh siya pa nga ang pwedeng magbigay ng tubig na hindi nawawala. May ibig sabihin siguro ang pagkauhaw na ito. Ang una sa lahat ay, ang pagkauhaw ni Jesus ay mapalapit ang tao sa Kanya. Dahil malalayo ang tao sa Panginoon, sa Diyos, gusto niyang hanguin ang mga taong ito lumapit sa Kanya. Anong paraan para lumapit sa Kanya? Matanggap ang buhay na walang hanggan. Sabi niya, gumaya ka. Gumaya ka na ialay mo rin ang iyong buhay. Sino gustong lumapit sa isang taong nakabayubay sa krus? Mamamatay, nagdadalamhati, maraming sugat. Sino gustong lumapit sa ganong uri na buhay? Ngunit sabi ni Jesus, ito ang paraan, ito ang daan tungo sa buhay. Dahil dito, ang isang sinasabi ni Jesus sa atin, ang ating ginagawa sa ating pagkauhaw ay kumukuha tayo ng tubig na hindi naman pala talaga nakakapawi ng ating pagkauhaw. Ang tunay na magbibigay buhay sa isang tao ay kung kaya niyang magbigay buhay. Hindi lang tayo dapat maging mabait na tao. Dapat tayo maging mabuting tao. Kasi kailangan nating makabuti sa kapwa-tao. Kung hindi tayo marunong mag-alay ng buhay, walang kwenta ang ating pamumuhay. Hindi yon ang paraan na magkaroon ng tunay na buhay. Pero may pangalawa, may gustong sabihin si Jesus sa pangalawang ibig sabihin ng pagkauhaw niya. Ano yon? Uhaw din siya sa kalooban ng Ama.
sa kanyang kagustuhan, maisagawa, maisakatuparan, maganap na, matapos na ang kanyang pagsasagawa ng kalooban ng Ama. Sa totoo lang po, hindi po si Jesus gustong mamatay para sa atin. Ano pa ba ang agony at the garden sa hardin ng Gethsemane? Ba't niya sasabihin na, Ama, kung maari lang, itong kopa ng kahirapan na ito, ng dalamhati, kung maari lang, palampasin mo na. Pero kung hindi mo kagustuhan, tatanggapin ko at iinumin ko. So, sino talaga ang gustong mag-alay ng buhay sa atin, kundi ang Ama? Pero dahil si Jesus ay tunay na anak, sinabi niya sa Ama, Ama, hindi mo kailangang mag-alay ng buhay para sa kanila. Gagampanan ko. Ako ang gagawa ng kalooban mo. Isa sa katuparan ko yan. Dahil dito nga, nakalagay sa Ebanghelyo ni San Juan, ito na ang oras ng kaganapan. At sabi ni Jesus, ngayon, ang pagkakataon na matatapos ko na sa kamatayan ko ang iyong kagustuhan. At dahil dyan, magkikita tayo. Ako'y nakalisan sa iyo sa pool noong ako'y pinanganak. Ngayon, babalik ako sa iyo. At dahil sa gantong pagbabalik, ay ito ang kagustu-gustuhan ng aking puso. Bakit? Meron kasing isang salmo po. Sabihin natin sa Lumang Tipan, Psalm 42. Sa English po, like the deer that yearns for running streams, my soul is yearning for you by God. Alam nyo, sa disyerto, wala kang makitang tubig. Matagal bago ka makahanap ng tubig. Ang isang araw, isang linggo ang paghahanap ng tubig. Uhaw na uhaw. Pag nakahanap naman po ng tubig ay parang naginhawahan, parang nakarating na rin siya sa paraiso. Si Jesus sabi niya, ganon ang aking kaluluwa. Kamukha ng usang yon, gustong-gusto ko nang makasama ka, Ama. My soul is thirsting for you, my God. Kaya ang tanong niya sa salmong yan ay, when shall I see your face? Kailan po tayo magtatagpo harapan? Mangyari na po sana. Ito na po ang oras ko, inihahabilin ko sa iyo ang lahat. So dahil dito mga kapatid, dalawang uri ng pagkauhaw. Ang isa ay palapitin tayo sa bukal kung saan naroon ang tunay na tubig na may buhay. Pero sabi ni Jesus, para ka makisalo sa tubig na ito, handa ka bang mag-alay ng buhay mo? Handa ka bang mawalan ng buhay mo? Handa ka ba talagang magbigay ng sarili mo sa kapwa? Kung yan ay mamarapatin mo, kung yan ay magiging iyong kalooban at ako'y susundin mo, sasama kita papunta sa Ama. Hindi naman ako patungo sa Kalbaryo lamang, ako'y patungo sa kalangitan. Dahil dito, ang paghango niya sa atin, lumapit sa Kanya bilang daan, ay daan tungo sa buhay. The way, the truth, the life. So ang end point po, ang parang target ni Jesus, hindi lang mag-alay ng buhay. Ang gusto niya, magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ng Kanya Ama. At sabi niya, sumama kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Tahakin niyo ang gantong parehong landasin na kahit mahirap magmahal ng kapwa, kahit mahirap magsakripisyo sa isang pamilya, kahit mahirap sabihin natin ay mahalin ang mahirap mahalin, kung ito ay nararapat at ayon sa kagustuhan ng Ama, gawin natin. Kasi ito ang tunay na tubig na bukal na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Nung si Jesus ay nawala ng hininga. Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, nung dapat baliin ang kanyang mga hita, ang kanyang mga paa, nakitang patay na siya. Meron daw isang sundalo na sabi niya, talaga bang patay na? Talaga bang inubos ng taong ito ang kanyang buhay?
at wala na talaga siyang hininga. So ang ginawa niya, kinuha niyang sibat at kanyang isinabat sa kanang tagiliran. Alam niyo, ang isang sundalo, madalas kanan na kamay ang ginagamit. Pag isinibat ka ng ganon, tatamaan ka sa kaliwa, hindi sa kanan. So ano ang ginawa nung sundalong yon? Parang sabi nga nila, backstroke ni Rafael Nadal. Dalawang kamay, ginanon ang tagiliran ni Jesus. Tumama sa lungs, tumama sa liver, hanggang umabot sa puso. Patay at talagang patay. Ano nangyari? Ano ang ganti ng Diyos? Pinatay ang kanyang anak. Ano ang ganti ng Diyos na itong anak ay siniguradong patay ng sundalong ito? Dumaloy daw ang dugo at ang tubig. Lumabas po ang buhay. Dugo ay buhay. Tubig ay buhay. Ang ganti ng Panginoon sa pagkamatay ng kanyang anak, sa pag-alay ng sarili, ay para magbigay buhay. Hindi siya papatay. Sa kabila ng ating pagtanggi sa kanya, bibigay pa din niya ay buhay para sa atin. Marahil ito sa 7 mga salita ni Jesus sa krus, gusto siguro sa ating paalam kung nais nating makarating sa Kapaskuhan ng kanyang muling pagkabuhay na 3 araw na lang po, Biyernes, Sabado, Linggo na ng pagkabuhay, sana mabuhay tayo sa ganitong uri ng pamumuhay. Ang pag-aalay ng sarili, alang-alang sa kapwa. Mga kapatid, kung titingnan natin tayo mga Pilipino, alam nyo sino ang ating 2 santo at 2 lang? Parehong martir. Si San Lorenzo Ruiz, nag-alay ng buhay sa Japan, sa Nagasaki, at si Pedro Calungsod, nag-alay ng buhay sa Guam, sa Agana, Guam. Hindi po sila pare, sila po'y mga laiko, kagaya ng karamihan dito sa inyo. And yet, sa kanilang pagiging Katoliko-Kristiyano, minarapat nila na sabi nga ni San Lorenzo Ruiz, kung ako'y may 1,000 buhay, iaalay ko pa rin sa Panginoon na aking pinaniniwalaan. Sana nga ito ang magpapabigay bagong buhay sa ating bayan. Mas maraming tao marunong mag-alay ng sarili sa kabutihan ng kanyang kapwa. Mga kapatid, inaanyahan ko kayo ngayon, manalangin. O Diyos Ama, inihabilin mo sa amin ang iyong anak, kagaya namin, taong-tao. Pero sa gantong pamamaraan ng kanyang pamumuhay na nag-aalay ng sarili, ipinakita mo sa amin kung sino kami na maari palang magbigay din ng aming sarili hanggang sa sukdulan para sa aming kapamilya, para sa aming mga kaibigan, maging sa aming kaaway. Inihiling namin ngayon na habang kami ay nakikiisa sa pagdadalamhati at kahirapan ng Panginoon na nakabayubay sa krus, nawa mabigay mo sa amin ang Espiritong Banal na sa pamamagitan niya magkaroon kami ng lakas, mag-alay na aming sarili ayon sa iyong kalooban. Amen.